Pumasok ako sa party para sa pagbubukas ng law firm ng asawa ko. Bitbit ang inaasahang saya at pagbati. Pero sa halip na tagumpay, sinalubong ako ng dalawang nanunuyang mata, malupit na tawanan, at isang sobre ng diborsyo na iniabot sa akin na parang bill lang sa restaurant. Tinawag ako ng lahat doon na trial husband. Inanunsyo ng asawa ko na ako raw ang unang kaso na hahawakan ng bago niyang firm. Sinabihan niya akong pirmahan ang mga papel at lumayas na. Kaya iyon ang eksaktong ginawa ko. Pumirma ako, ngumiti, at tahimik na lumabas. Ang hindi niya alam, ako ang lihim na nagpondo sa pangarap niya gamit ang 200 milyong piso mula sa sarili kong bulsa. At sa susunod na 60 segundo, babawiin ko ang bawat sentimo sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi pa man ako nakakarating sa kotse ko. Nagsimula na ang mga tawag. May 46 na missed calls agad. Pagkatapos, may sumulpot sa pintuan ko at ang lahat ng itinayo niya ay gumuho sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ako si Rico, 46 na taong gulang, at sa nakalipas na 22 taon, pinatatakbo ko ang Santos Capital Management, isang private equity firm na binuo ko mula sa wala. Nagsimula ako sa 500,000 pisong hiniram ko sa yumaong ama ko at pinalago ito hanggang sa lumampas ang halaga ng kumpanya ko sa 2 bilyong piso. Hindi ko ito sinasabi para magyabang. Sinasabi ko ito dahil kung maiintindihan mo kung saan ako nanggaling, mas makikita mo kung gaano kalala ang susunod na nangyari. Pero bago ko ikwento kung paano ko winasak ang lahat ng binuo ng asawa ko, makinig kang mabuti dahil malalaman mo kung paano ang isang tahimik na pag-alis ay kayang magpabagsak ng isang imperyo. Nakilala ko si Lani sa isang charity gala, 14 na taon na ang nakakaraan. 28 taon pa lang siya noon, bagong abogado, at nagtatrabaho sa isa sa pinakasikat na law firm sa Makati. May kakayahan siyang makuha ang atensyon ng lahat nang hindi man lang sumusubok. Matalas ang kanyang isip, mabilis ang kanyang mga biro, at mayroon siyang kumpiyansa na nagpapakaba kahit sa mga senior partner. Noong tumawa siya sa biro ko tungkol sa mga corporate lawyer, alam kong hulog na ako sa kanya. Ang kasal namin ay lahat ng pinangarap ni Lani. Ginanap ito sa ballroom ng isang sikat na hotel, may 300 bisita, at laman ng mga social media at magazine sa Manila. Ang suot niyang gown ay gawa ng isang tanyag na designer na mas mahal pa sa karaniwang sasakyan, pero wala akong pakialam sa presyo dahil ang makita siyang masaya ay sulit sa bawat sentimo. Nag-honeymoon kami sa Amanpulo, 3 linggong nagpapahinga at nagpaplano para sa kinabukasan. Gusto niyang maging partner sa firm sa loob ng 5 taon at pagkatapos ay magtayo ng sariling firm na eksperto sa corporate litigation. Sabi ko sa kanya, susuportahan ko siya sa lahat ng kailangan niya. Sa loob ng 13 taon, tinupad ko ang pangakong iyon. Nagtatrabaho si Lani ng halos walang tulog. Normal lang ang 80 oras na trabaho kada linggo kapag may hinahandang kaso. Nawawala ang mga weekend niya sa dami ng papeles. Hindi ako kailanman nagreklamo dahil naiintindihan ko ang ambisyon niya. Ako rin naman, binuo ko ang kumpanya ko sa parehong paraan. Pero bandang ika-10 taon namin, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang mga gabi sa opisina ay naging mas matagal. Tumami ang mga business trip niya. Nagsimulang sumagot si Lani ng mga tawag sa ibang kwarto. Isinasara ang mga pintong dati ay laging bukas. Naging habit na niya ang laging nakataob ang phone. At may biometric security na binabago niya buwan-buwan. Kapag nagtatanong ako, lagi niyang sagot ay tungkol sa client confidentiality. Mukhang makatwiran ang mga sagot niya, pero pakiramdam ko ay may mali. Sumunod ang mga pagbabago sa kanyang kilos. Nag-enroll siya sa isang bagong gym na may mga session sa alanganing oras. Nagsimula siyang bumili ng mga mamahaling damit na hindi ko naman nakikitang isinusuot niya sa harap ko. Pati ang pabango niya ay nag-iba na rin. Mula sa dating floral na gamit niya simula kolehiyo, naging mas matapang at kakaiba na ito. Iyong amoy na kumakapit sa damit at nagpapaisip sa iyo kung nasaan ba talaga siya galing. Pero ang pinakamalaking babala ay kung paano siya magsalita tungkol sa karir niya. Dati, ang maging partner sa firm ang tanging layunin niya. Pero bigla, 8 buwan na ang nakakaraan, binanggit niya ang pagtatayo ng sariling firm hindi sa malayong hinaharap kundi agad-agad. Sa loob lang ng ilang buwan, sinabi niyang may mga investor na siyang nakahanda at may opisina na sa Bonifacio Global City. Masyadong mabilis ang lahat.
Hindi ako kumibo dahil gusto kong makita kung hanggang saan niya itutuloy ang pagpapanggap niya. At sa totoo lang, naghahanda na rin ako. Hindi ko pinalago ang kumpanya ko sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa mga babala. Kapag may usok, may apoy. At kapag nahanap mo ang apoy, siguraduhin mong hindi ka nakatayo sa gitna ng sasabog na parte. Dumating ang imbitasyon 3 linggo bago ang event. Makapal na papel, nakaimbos ang mga letra ang uri ng formal na anunsyong nagsasabing, nakarating na kami. Ito ang opisyal na pagbubukas ng Lani, Partners Law. Inabot ito sa akin ni Lani habang nag-aalmusal. May kasamang maningning na ngiti. Rico, ito na yon, sabi niya. Ang lahat ng pinaghirapan natin. Gusto kong nandoon ka kapag ginupit ko ang ribbon ng sarili kong firm. Firm natin, mahina akong pagwawasto. Magkasama nating binuo ito. Panandali ang nawala ang ngiti niya. Siyempre, firm natin. Pero ang paraan ng pagsasalita niya ay nagpakita kung kaninong pangalan lang ang mahalaga sa pintuan. Sa umaga ng party, maagang umalis si Lani para asikasuhin ang mga huling detalye. Suot niya ang isang mamahaling asul na suit. Mukha siyang isang matagumpay na abogado, pero hindi siya mukhang isang asawang may utang na loob sa lalaking nagbigay ng lahat ng ito sa kanya. Heto ang hindi alam ni Lani. 6 na buwan na ang nakakaraan. Noong lumapit siya sa akin para sa investment capital para sa firm niya, nagsagawa ako ng pagsisiyasat. Hindi lang sa business model niya, kundi sa motibo niya. At ang nalaman ko ay nakakagulat. May relasyon si Lani kay Tonyo, isang senior partner sa dating firm niya sa loob ng 18 buwan. Si Tonyo ay 52 taon, may asawa at 3 anak, at tila mahilig sa mga ambisyosong batang abogado. Nagsimula ang sa isang merger case na pinagtrabahuhan nila sa mga hotel sa ibang bansa, kung saan walang nakakakilala sa kanila. Alam ko ang tungkol kay Tonyo dahil nagbayad ako ng mga tao para malaman ito. Isang dating investigador na si Ben ang nagbigay sa akin ng lahat mga resibo sa hotel, litrato, text messages, at pati audio recordings. Pero ang talagang masakit ay ito. Si Tonyo ang isa sa mga pangunahing investor ni Lani sa bago niyang firm. Nagbigay siya ng 80 milyong piso na kinuha niya sa trust fund ng kanyang ama nang hindi nalalaman ng kanyang asawa. May iba pang 50 milyon mula sa ibang investors, kasama ang 30 milyon mula sa mga magulang ni Lani, na isinanla ang kanilang bahay sa probinsya para suportahan ang anak nila. At syempre, ang kontribusyon ko, 200 milyong piso na inilipat ko sa account ng Lani, Partners Law, sa loob ng 6 na buwan. Hawak ni Lani ang papeles ng investment ko, pero wala sa kanya ang kumpletong dokumento na nagsasabing ang bawat sentimong iyon ay pwedeng bawiin sa loob ng 20 oras kapag may nilabag na kondisyon. Mga kondisyong nakatago sa maliliit na letra na hindi na niya binasa sa sobrang excitement. Simple lang ang mga kondisyon. Dapat manatiling buo ang kasal namin at hindi dapat masangkot si Lani sa anumang gawaing makakasira sa tiwala ng main investor na walang iba kundi ako. Ang pangangalo niya o cheating ay malinaw na paglabag sa tiwalang iyon. Akala ni Lani ay napakatalino niya. Na pinupunduhan ko ang pangarap niya habang nagpaplano siyang lumayas kasama si Tonyo. Hindi niya alam na mas una ako sa kanya ng 3 hakbang. Bumubuo ng isang patibong na hindi niya makikita hanggang sa huli. Ginanap ang party sa BGC. Inarkila ni Lani ang pinakamalaking ballroom, ang mismong lugar kung saan kami nag-celebrate ng aming ika-5 anibersaryo. Napakabilis ng tadhana. Dumating ako sa eksaktong oras, suot ang suit na binili ni Lani para sa mga espesyal na okasyon. Kung makikita ko rin lang ang pagtatapos ng kasal ko, dapat ay mukha akong maayos. Pagpasok ko pa lang sa pinto, alam kong may mali. Tumigil ang usapan ng mga tao. May mga tumingin sa akin ng may awa, ang iba naman ay nangungutya. At may narinig akong bumulong malapit sa bar. Nandito na ang trial husband. Kumalat ang tawanan sa buong kwarto. Trial husband, na parang isang practice model lang ako na ginamit ni Lani bago siya lumipat sa totoong bersyon. Tumayo lang ako doon. Ang mga kasamahan ni Lani ay nandoon. Lahat ay tila bahagi ng isang joke kung saan ako ang bida. Ang mga magulang ni Lani ay mukhang hindi komportable pero hindi rin nagulat. At doon sa harap, malapit sa stage, nakatayo si Tonyo sa tabi ng asawa ko. Ang postura niya ay nagsasabing pagmamay-ari niya ang lahat. Nakita ako ni Lani. Sandaling may rumehistrong kaba o inis sa mukha niya.
pero agad itong naging formal. Bumaba siya ng stage kasama si Tonyo na parang asong sumusunod sa kanya. "Rico, mabuti at nakarating ka," sabi ni Lani sa gitna ng katahimikan. "Pwede ba tayong mag-usap sandali sa loob?" Sumunod ako sa isang conference room. Pagsara ng pinto, kumuha si Lani ng isang puting sobre mula sa bulsa niya. "Rico," sabi niya sa malamig na boses, "palagay ko alam nating pareho na matagal nang hindi gumagana ang pagsasama natin." Si Tonyo ay nakatayo lang sa may bintana. Hindi man lang itinago ang papel niya sa eksenang ito. Tiningnan niya ako ng may awa sa mata para sa taong hindi raw nakaramdam ng tuso nila. "Interesanting lugar para mag-abot ng divorce papers," sabi ko ng mahinahon. "Sa mismong party ng firm mo, mukhang medyo nahiya si Lani. Naisip ko na maging efficient. Ang unang kasong hahawakan ng firm ko ay ang diborsyo natin. Ituring mo itong patunay na kaya naming humawak ng mahihirap na sitwasyon ng propesyonal." "Ang husay," sagot ko. "Ginagawa mong marketing opportunity ang pagkasira ng kasal natin." "Huwag kang madrama, Rico," sabi ni Lani habang inilalabas ang mga papeles. "Ito ay standard dissolution papers. Hati tayo sa ari-arian. Ito, malinis at simple. Pumirma na ako. Pirma mo na lang ang kailangan para makapagsimula na tayo sa kanya-kanyang buhay." Kinuha ko ang mga papel at mabilis na tiningnan. Hahatiin ang lahat ng patas. Kay Lani ang firm niya, sa akin ang Santos Capital. Pero may isang malaking pagkakamali si Lani. Inilista niya ang halaga ng firm niya sa 150 milyong piso, base sa alam niyang investment ni Tonyo at ng mga magulang niya. Pero nakalimutan niyang isama ng maayos ang 200 milyong piso ko. Ang nakasulat sa papeles niya ay standard marital asset ito, sa halip na ang katotohanang isa itong revocable loan na may mga kondisyon. "Mukhang maayos naman ito," sabi ko habang kumukuha ng ballpen. "Sigurado ka ba na ito ang gusto mo?" Tumango si Lani. "Ito ang kailangan nating dalawa. Alam mo iyan." Lumapit si Tonyo at humawak sa balikat ni Lani. "Para malaman mo, Rico, walang personalan ito. Talagang nangyayari ang ganito. Hindi namin ginusto ni Lani na ganito ang kahinatnan." Tiningnan ko si Tonyo, ang lalaking sumira sa kasal ko, habang nagnanakaw sa sarili niyang pamilya. "Siyempre, hindi niyo pinlano," sabi ko ng may ngiti. "Ang pagpaplano ay nangangailangan ng pag-iisip sa kahihinatnan at mukhang hindi kayo magaling doon." Pinirmahan ko ang bawat pahina ng mabilis. Nagulat si Lani dahil marahil inaasahan niyang makikipag-away ako o magmamakaawa. Sa halip, ibinalik ko ang mga papel ng nakangiti. "Ayos na. May kailangan pa ba kayo?" Iniligpit ni Lani ang mga papel ng may ginhawa sa mukha. "Wala na. Pwede kang manatili sa party kung gusto mo, pero maiintindihan ko kung aalis ka na." "Aalis na ako," sagot ko. "Pero congrats sa bago mong firm, Lani. Sana maging lahat ito ng pinangarap mo." Lumabas ako ng conference room na nakataas ang noo at hawak na ang phone ko. Pag-alis ko, narinig ko pang nag-uusap silang dalawa ng may kagalakan. Akala nila nanalo na sila. Akala nila sumuko lang ako ng walang laban. Wala silang ideya na ang totoong laban ay nagsimula na at matatapos ito bago pa nila malaman na talo na sila. 15 minuto ang bayahe ko pauwi sa kondo. Sa loob ng oras na iyon, 3 tawag ang ginawa ko na gigiba sa lahat ng binuo ni Lani. Ang unang tawag ay sa abogado kong si June. "June," sabi ko, "simulan mo na ang protocol. 7. Lahat ng account, lahat ng investment, lahat ng pinag-usapan natin." "Rico, sigurado ka ba?" tanong ni June. Inabutan niya ako ng divorce papers sa harap ng lahat. "Sigurado ako." "Bigyan mo ako ng 2 oras, sagot niya. Ang pangalawang tawag ay kay Zai. "Ben, ang aking investigador. Ben, ilabas mo na ang mga dokumento. Ang asawa ni Tonyo ay dapat makatanggap ng kopya ngayon din. At siguraduhin mong ang Ethics Committee ng Integrated Bar of the Philippines ay may kopya rin bukas ng umaga." "Handa na ang lahat, Rico," sagot ni Ben. Ang pangatlong tawag ang pinakamasakit para kay Lani. Tinawagan ko si Sir Greg, ang senior managing partner ng dati nilang firm at boss ni Tonyo. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat ng tungkol sa relasyon ni Tonyo at Lani. Ang paggamit ni Tonyo ng trust fund ng kumpanya para sa investment at ang conflict of interest na nangyari. Sinabi ko sa kanya na handa akong ibigay ang lahat ng ebidensya sa mga autoridad kung hindi sila kikilos agad. Hindi tanga si Sir Greg.
Nagpasalamat siya at sinabing magsasagawa sila ng investigasyon agad-agad. Ang career ni Tonyo ay tapos na. Pagdating ko sa kondo ko, nagsisimula na ang domino effect. Nagsalin ako ng inumin at tumingin sa ilaw ng syudad. Halos agad na nag-vibrate ang phone ko. Pero hinayaan ko lang. Hayaan silang magpanik. 9:30 ng gabi nang maramdaman ni Lani ang laki ng pagkakamali niya. May 127 missed calls at napakaraming text. Rico, may problema sa accounts ng firm. Tumawag ka. Rico, hindi ito nakakatawa. Nasaan ang pera? Rico, nawawala ang 200 milyon sa business account. Ano ang ginawa mo? 10:00 ng gabi, may kumatok ng malakas sa pinto ko. Sa monitor ng security, nakita ko si Lani. Gulo-gulo ang buhok, sira ang makeup, at mukhang hapon na. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Lani, napadalaw ka, sabi ko. Pumasok siya at sumisigaw. Ano ang ginawa mo? Ang pera, Rico. Nasaan ang pera? Anong pera? Tanong ko habang nakasandal sa pinto. Nawawala ang 200 milyon sa Lani Partners. Sabi ng bangko, inilipat daw ito ng main shareholder. Ikaw yun, Rico. Binawi mo ang buong investment. Binawi ko nga, sagot ko ng mahinahon. Mateo, pakiusap, sabi niya habang nanginginig ang boses. Hindi na lang ito tungkol sa atin. May mga investor ako, mga taong nagtiwala sa akin. Ang mga magulang ko, isinanla ang bahay nila. Si Tonyo, nagbigay ng 80 milyon, ang upa sa opisina, ang sahod ng staff lahat nakasalalay sa perang ipinangako mo. Tinitigan ko siya. Ipinangako? Maging malinaw tayo, Lani. Wala akong ipinangako. Nag-invest ako base sa mga kondisyon. Nilabag mo ang mga kondisyong iyon, kaya binawi ko ang investment. Legal ang lahat at nakasulat sa pinirmahan mong dokumento. Anong kondisyon? Tanong niya. Pahina 47, subsection 12, sabi ko. Dapat manatiling tapat ang shareholder para sa integridad ng firm. Ang relasyon mo kay Tonyo ay isang malaking conflict of interest. Ang paggamit sa pera ko habang nagpaplano kang iwan ako ay pang-aabuso sa tiwala. Kaya void ang kontrata. Namutla si Lani. Alam mo ang tungkol kay Tonyo. 18 buwan ko nang alam, sagot ko. Alam ko ang bawat hapunan nyo, bawat hotel, bawat kasinungalingan mo habang naghahanda ka sa pag-alis. Hinintay ko lang na makabuo ka ng isang bagay na sulit wasakin bago ko ito bawiin. Napaupo siya sa sofa, pero ang pera ng mga magulang ko, ang investment ni Tonyo. Winawasak mo ang buhay ng mga inosenteng tao. Tumawa ako ng malakas. Inosente si Tonyo, ang lalaking nagnakaw sa trust fund ng ama niya para paimpresin ka? Ang lalaking inaabutan na ngayon ng divorce papers ng asawa niya? Ang lalaking mawawalan ng lisensya bukas? Iyon ba ang inosente? Nanlaki ang mata ni Lani. Ipinadala mo ang dokumento sa IBP? Ipinadala ko sa lahat ng dapat makakita, sabi ko. Sa firm niyo, sa asawa ni Tonyo, at sa mga administrator ng trust fund, haharap si Tonyo sa kasong kriminal. Baliw ka na, bulong ni Lani. Winasak mo ang lahat dahil lang hindi na kita mahal. Lumuhod ako sa harap niya at tinitigan siya. Hindi, Lani. Tinuturuan kita na ang bawat kilos ay may kahihinatnan. Hindi lang ito dahil hindi mo na ako mahal. Nagplano ka ng pagtataksil. Ginamit mo ang pera ko para sa pagtakas mo. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat at akala mo makakalusot ka ng walang galos. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa respeto at integridad. Nag-vibrate ang phone ko. Naka-loudspeaker si Sir Greg. Rico, tinanggal na namin si Tonyo agad-agad. At dahil sa nalaman namin, binabawi na rin ng firm namin ang anumang ugnayan sa Lani Partners. Hindi namin pwedeng idikit ang pangalan namin sa inyo. Nang maibaba ko ang tawag, tiningnan lang ako ni Lani. Winasak mo na ang lahat, sabi niya. Ang firm, ang career ni Tonyo, ang pangalan ko, lahat ng pinaghirapan ko, wala na. Hindi, pagwawasto ko. Ikaw ang nagwasak sa lahat ng piliin mong magtaksil. Siniguro ko lang na hindi ka makikinabang doon. Ano nang gagawin ko ngayon? Tanong niya habang umiiyak. May mga empleyado ako, mga utang, upa na hindi ko kayang bayaran. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Matalino kang babae, Lani. Ayusin mo yan. Gaya ng ginawa ko nung nagsimula ako sa wala. Bumuo ka ng isang bagay na totoo, hindi galing sa kasinungalingan.
Rico, pakiusap. Tulungan mo ako. Mawawalan ng bahay ang mga magulang ko. Lumingon ako sa kanya. Pakausapin mo ang mga magulang mo sa abogado ko. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ang investment nila at hindi sila mawalan ng bahay dahil sila lang ang inosente dito. Naniwala sila sa iyo at hindi nila deserve magdusa dahil naging malupit ang anak nila. Pero ikaw, wala kang makukuha sa akin kundi ang leksyon na dapat ay natutunan mo na noon pa. Mas mahalaga ang karakter kaysa sa ambisyon. Lumabas si Lani sa kondo ko bago maghating gabi. Gusot ang suit, wasak ang buhay. Nakita ko siyang sumakay sa kotse. Marahil papunta sa mga investor niya para ipaliwanag kung bakit gumuho ang lahat sa loob lang ng isang gabi. Kinabukasan, naging abala ang lahat. Tumatawag ang abogado ni Tonyo para makipagnegosasyon at ang mga magulang ni Lani na nagpapasalamat dahil nailigtas ko ang bahay nila. May isang tawag na sinagot ko ang anak ko sa unang asawa. Dad, narinig ko ang nangyari kay Lani. Okay ka lang ba? Mas okay pa sa okay, sagot ko ng tapat. Malaya na ako. Binawi mo ba talaga ang 200 milyon sa loob lang ng isang gabi? Hanggang sa huling sentimo, kumpirma ko. Alam mo Dad, sabi ng anak ko, sasabihin ng iba na malupit ito. Pero para sa akin, hustisya ito. Tama siya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay kahihinatnan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakasalubong ko si Lani sa isang legal conference. Nagtatrabaho na lang siya bilang isang ordinaryong abogado sa isang maliit na firm. Binubuo ulit ang career niya mula sa simula. Si Tonyo naman ay nawalan ng lisensya at naghihintay ng paglilitis. Nakuha ng asawa niya ang lahat ng ari-arian nila. Mukhang tumanda si Lani ng 10 taon sa loob lang ng 6 na buwan. Nang makita niya ako, hindi siya lumapit. Tumango lang siya isang pagkilala sa aming nakaraan at sa pagkawasak na nangyari. Tumango lang din ako at nagpatuloy sa paglalakad. Iyan ang epekto kapag minaliit mo ang isang tao. Akala ng iba, ang pananahimik ay kahinaan. Akala nila ang kabaitan ay pagiging madaling biktima. Tinawag ako ni Lani na trial husband. Sinubukan niya ako at natalo siya. Minsan, ang pinakatahimik na paghihiganti ay ang hindi nakikita hanggang sa mawala na ang lahat ng itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Salamat sa pakikinig sa kwento ko.